morning na, good morning. Good morning. Good morning. Busy na naman siya sa kanyang bircha. Bumagay talaga yung gupit ni Mila, guys. Patingin ang buhok mo pa, Ora. Wow! Ka-beautiful naman! Opo. Mama, ik was op 10 uur wakker. Alam nyo ba, nagising to si Matthew, mga alas 6, kaya nagising din ako mga 5:30. Maaga din po kasi talaga ako nagigising, kaya minsan nag-edit. Tapos kanina, pagpasok niya sa kwarto namin, nakabihis na good siya, na siya lang ha. Ganon po siya ka-excited, guys. Kaya nagbilang na to siya ng araw, kay today din po. Sakay punta today, ay later, mamayang gabi, sakay matulog. OP and Omi. Doon po sila matulog kala Opa and Oma niya. Kaya mag-ano kami mamaya ni Marcel mag-date. Bienan. Kala Bienan. Kaya itong araw na po, pinakaantay talaga ni Matthew. Kaya excited to siya mag-field trip. Tapos doon sila nga matulog kala Bienan. Ngayong araw, gusto din ni Matthew na magsama kami sa field trip niya. I mean, pwede ako makasama. Pero kaya nagkataon nga na may trabaho man ako today. Tapos si Marcel kaya na magbantay kay Mila. Kaya kanina, alam nyo, kumbaga, nagano ba siya, naghibi-hibi. Kaya ibang nanay po kasama ngayon sa field trip. Kaya para siguro matulungan din yung teacher sa pagbabati sa mga bata. Pero kahit 3 teacher man mamaya yung kasama nila Matthew. Tapos may mga 4 ata or 3 nanay din na extra magtingin-tingin sa kanila. Pero kayo yun, mamaya ihatid namin siya para makita nyo rin po yung sasakyan nila papunta sa Sanya Safari. Ayos na ng buhok kay. Para pogi mamaya. Pogi ikaw? Yeah. Sabi mo, pogi ako. Tingin ka na. Ay, busy ka. Nagkukulay siya kasi ngayon dito, guys. Ayun yung paano pabantad. Tingin ko ya. Saglit lang. Ayos na ng buhok mo. Doekje. Saya? Hindi kita talian, okay? Suklay lang. Okay? Okay. Yung bangs pala, hindi ko na yan ginupitan, guys, ha? Kaya pahabain ko na yan. Yung sa likod lang nga yung ginupitan ko. Kasi kadami nga nagsabi sa inyo na mas mabilis maghaba kapag magupit ng kunti. Bagay kay Mila talaga ang maikling buhok kasi mali yung mukha niya. Guys, may ipakita pala ako sa inyo kay kahapon na pick up ko na po yung salamin ko. Ito siya, oh. Kalaking tulong po talaga. Makita ko talaga yung diferensya sa may salamin tsaka wala. 10 times po yung niya yung pagka-sharp kapag nagbasa ako ng subtitle sa Netflix kapag nanonood kami ni Marcel. Kaya trinay ko nga kagabi. Ay, bakit ito yung ko buang? Ito pala dapat. So, ito siya, oh. Tingnan nyo, oh. Grabe, kalinaw talaga pag suot ko to. Promise. Really sharp, babe. Kaya sabi kagabi ni Marcel, kailangan ko na nga talaga magpasalamin. Ganito pala ang experience. Ang guys, ang makita mo kapag nakasalamin ka. Diba? Para tayo si Miss Minchin. Yun kasi yung sabi sa akin ni Lito kay sinended ko nga rin siya ng picture kaya nag-selfie ako kahapon nung pinikap ko nga to kaya nag-break time ako. Tapos sabi pa ni Lito, si Miss Minchi nandyan na sa Holland. Maganda ba siya, guys? Sabi ko ng babae kailangan pala pag nag-sunglass nakaganyan pala kaya ako kapon nakaganyan lang eh. Sabi niya hindi ganyan, dapat sa taas daw. Meron nga yung parang pwede siyang double, yung pag maaraw, automatic siyang iba yung kulay, parang may Polaroid. Pero kaya hindi ako nagpalagay nun, guys. Kaya gusto ko yung lang ba, yung ganito lang. Tapos sabi na lang ni Papa, magbili na lang daw ako yung para sa may araw, yung parang ikakabit lang dito, katulad yung sa kanya. Grabe ka, kaklaro. Oh, makita ko talaga yung mga numero dyan sa natin camera. Yung ilang minutes. Tapos pag tinanggal ko naman, ka-blurred. Ganito talaga kalaking tulong tong salamin na to.
Tsaka na-realize ko talaga na may something na talaga pala yun sa paningin ko nga. Pero makabasa naman ako, I mean, makita ko siya. Pero yung pagkakita ko, yung parang may shadow, hindi naman siya very blurred, pero may ano parang may shadow nga. Lalo yung sa Netflix. Lalo na yung sa Netflix kagabi. Pagkatingin ko, I mean, pag suot ko to, grabe ka, ano, ka-clear. Or ka-sharp. Tapos pag tinanggal ko naman, mabasa ko pa rin. Pero yun nga, may mga shadow siya. Or parang, ano, basta hindi siya masyadong clear yung mga letters. Pero pag suot ko to, grabe, good ka klaro. Okay. Kaya kailangan ko na talaga magpasalamin ba. Baka isuot ko to mamaya sa labas din paghatid natin kay Matthew. Ang sabi kasi ni Marcel, kailangan ko rin itong madalas suotin. Kaya para masanay nga din daw ako. Kaya kahapon kasi yung unang suot ko, sakit ng ulo ko. I mean, sumakit talaga yung ulo ko. Kaya syempre, parang nag-adjust siguro yung ano ko nga, yung mata. So sabi ni Marcel, ngayon daw, isuot ko rin daw pag maglabas. Pero pag sa bahay lang, tapos walang masyadong ganap. Hindi ko to suotin. Para lang to sa labas, pag magbisikleta, or pag magpunta sa mga park. Pang outdoors lang guys, tapos pang TV, pag manood ng Netflix. Kanta-kanta na siya guys. Happy yarn! Very excited na talaga to, may pakanta-kanta pa. So ihatid na po namin ngayon si Matthew kasi alas 9 ata yung alis nila or 9:15. So dapat alas 9 maano na namin to siya ma-drop na. Ba kuya? Yeah. Nak, makinig lagi doon mamaya ha? Okay? Yeah. Sure. Wag ka humiwalay doon sa mga bata, okay? Maar mama, ik luister de hele tijd al. Opo, Ja, opo, maar sure. nu is de mama van Bram is bij het groepje, dus dan moet je goed naar de moeder van Bram luisteren, oké? Kinig lagi sa mama ni Bram, okay? Ja, dat is wel persoonlijk. Magsama kasi din ngayon yung nanay nung best friend ni Matthew sa school. So sabi namin sa kanya, lagi doon makinig. Tsaka laging magsama doon. Kay very busy good yun doon mamaya. Baka hindi nga lang sila yung may field trip doon eh. Laura, Yeah. maar dan zeg je maar gewoon mama van Bram. Yeah, mama from Bram. Isa nga dito, gusto nga talagang magsama din sa ni Matthew sa Croatia or sa field trip. Sabi namin next year ka na lang. Buti na lang kaya hindi na siya naghibi-hibi. Kaya muntik na naman kaninang magngalngal guys. Ayan na yung bus nila Matthew guys. Oh. Yan po yung sasakyan nila today. Dag Matthew! Veel plezier hè? Goed luisteren, oké? Mabay na kay Mila. Si Kuya oh. Veel plezier. Yan po yung best friend niya oh. Hawak kamay po silang dalawa. Dag Saskia. Oh yeah. Dag Saskia. Ala, may boyfriend na rin te. Kuya, papa. Veel plezier. Sla je niet aan. Dag! Wala, hindi makita kay Tented. Doon na kami kuya. Bahay na everyone. So si Matthew nga po ngayon buong araw wala sa school nila. Kay field trip nga. For sure mag-enjoy yan sila mamaya doon. So ngayon po mag-prepare ako ng mga ni Matthew tsaka Mila damit. Kaya doon na sila mamaya matulog kalabinan. Baka nga mag 2 nights sila doon mamaya tapos tomorrow siguro. Pero di lang yan sure guys. Kasi ang usapan namin ni Labinan 1 night lang. Pero kaysa Sunday kasi may ganap din kami. Pag magsabi mamaya o bukas yung mga bata na doon ulit sila matulog kalabinan tapos pumayag yung lolo-lola nila. Baka doon ulit sila matulog ba. Kaya ang sabi ni Malsi kanina, mag-prepare na lang ako ng dalawang nila sets ng damit. Hala ka, yung pajama pa pala ni Kuya. Mabilisan lang to guys, kaya may work din po kasi ako ngayong umaga. Kaya yun nga, tinawagan ako kanina ng boss ko. Nagahan ko na lang daw pumasok kasi may sakit ngayong ko katrabaho. So ito yung lagyan nila mga damit. Oh. Tag-isa sila ni Matthew. So mag-work na po tayo today. Start ng work ko alas 11 hanggang alas 5 ata or hanggang alas 6. Depende na lang mamaya kung ipa-extend din ako ng boss ko sa sa store hanggang 6 PM. Baka hindi ko na rin po mamaya makita si Matthew tsaka Mila para mahatid kalabinan kapag hanggang 6 ako. Pero pag mga hanggang lang 4, baka makapagbabay pa ako sa kanila. Bali tonight po yung pupuntahan namin ni Marcel guys.
sa Asen. Mag-date kaming dalawa doon sa Tay Nacht. Pag sabihin ko kasi sa inyo na TT Nacht or TT Night, ibig sabihin sa Tagalog, guys. Basta dalawang tay siya. Yun po yung tawag dito kasi parang, is it festival on it? TT means Triumph Trophy. Oh, Triumph Trophy. Like a Formula 1 for cars, you have the races for engines. Okay. So motor races and all over the world, and also already hosted for many years. Okay. So that's a big sports event for Netherlands. Bali sports event pala mamaya yung pupuntahan namin, guys. Si Marcel kasi mahilig to sa mga sasakyan, oy. Pero kayo doon po mamaya matutulog yung mga bata kalabianan kasi baka umuwi kami mga madaling araw na. Tapos tomorrow may work, pagod ako. Pero kay baka mga ano lang siguro, mga alas 2 or alauna kami uwi sa bahay. Every year kasi yan si Marcel pumupunta kasama yung pinsan niya. Pero kay this year po yung pinsan niya, ngayong araw, puno na yung schedule so hindi makapunta. So sabi ko sa kanya, ako na lang yung magsama kay para makapunta pa rin siya. Tsaka para may time din kaming dalawa lang. Ay, walang masyadong customer na naman dito. Kaya lagay-lagay na lang muna ako ng mga bagong collection namin. Ito siya, guys. Tatlong oras na ako dito pero isa pa lang yung customer ko. Diba katahimik na. Ako lang ngayon dito sa likod tapos yung isa kong katrabaho na doon sa unahan. So ganito lang po yung ginagawa ko kapag may bagong dating na ang collection. Maggawa ng maglagay ng labels, tapos ilagay sa hanger, tapos akitin sa taas para malagyan ng presyo. Madali lang trabaho dito, guys. Yun nga lang, part-time lang. 12 hours lang per week. Pero kaya okay na rin, at least makita ibang extra income maliban sa YouTube. Tapos isusunod-sunod ko na to siya by size kasi akit ko sa taas. A few moments later. Natapos ding mag-work, everyone. Bali 6 hours po akong nag-work today from 11 to 5. Gusto nga ng amo ko hanggang 6. Kaso kay sabi ko may date man kami ni Marcel, so sabi ko hanggang alas 5 lang. Kaya ngayon po iatid na po namin yung mga bata. Andito na pala si Matthew, guys. Kuya, nag-enjoy ka sa Ay, noknit, wala pa pala dito si Matthew. Invisible pa silang dalawa dito na Mila. Andito na kami kalabinan, guys. Na sila dito mag-harvest ng hala kadami strawberry. Wow, die is lekker. Voorzichtig hoor. Ja, voorzichtig. Hala kuya, kalaki niyan. Anders gaat dit ook zo mag ik zien, kuya? Met twee handjes. Kalaki oh. Met twee, zodat je dit hier, dan hou je dit vast. Anders trek je dat hele takje. Ja. Zie je dat? En anders gaat dit ook, de fruit ook heel zacht. Ja, voorzichtig. Ja, voorzichtig. Dat is lekker. Kadami po. Deze zijn nog heel erg rijp. Oh, die die is worden al ook, een beetje zacht zelfs. Oh, dat is wel veel. Kadami na nang nila dito na harvest oh. Zo Mila. Was leuk Mila? Matthew, daar is nog meer. Ja, Zie je dat? daar ook Mila. Daar. Goed zo. Die zijn nog niet klaar. Alam nyo ba, nagustuhan din ni Binan yung ko sa kanya gupit. Maganda doon sa likod oh. Bumagay kasi sa kanya kay malit ang mukha ng Milang. Wala, naghanap pa tong isa dito. Nay, ken apo. Hindi pa yan hinog. Pero kay kadaming mga bunga oh. Tikman natin tong strawberry ni Bianan, guys. Kay sabi niya, masarap daw to. Kakain ako mamaya pero kay try ko na lang. Ha? Sarap. Yummy. Het is lekker. Zoet. Ja. Bagyo. Sabi ni Binan kung pwede daw magtanim dyan sa sa Pinas ng strawberry, guys. Mag-comment nga ka sa baba. Iets voor jou? Ang alam ko lang kasi sa Baguio lang nito meron, di ba? Pero kaya di ko lang sure kung magtanim sa bayo, sa garden, kung mabuhay. Kaya sobrang init dyan, uy.
Doeg! Dag. Tot ziens! Oh, what's that nou? Dag. Tot morgen. Dag! Goed slapen! I love you! Yo. Ganun lang kasimple at kadali iwanan yung mga bata kalabinan, guys. Ganun din po kasi sila kasanay doon matulog. So ngayon, magkain muna kami sa restaurant sa Korean barbecue. Kaya para matry nga ni Manong. Tapos mga 2 oras siguro dyan. Tapos diretso na kami sa sa Titi Nacht o Titi Night. Kinakabahan nga ako kay medyo busy daw yun doon, sabi ni Papa. Tapos may mga mga lasing. Pero kay sabi ko kasama ko man si Marcel. Kay Marcel palang matakot kasi kay kalaking tao. Sabi pa kanina ni Marcel, ako bahala manuntok pag may daw sa amin. Tapos ikaw na bahala magtakbo. Pero kay curious din ako eh. Sayang nga kaya hindi talaga pwedeng mapalipad doon yung drone eh. Pero kaya si Bianan kanina, nagtanong kung dala nga namin. Pero kaya sabi ko wala, kaya ayaw mo ni Marcel. Kain guys! Dito na po kami sa restaurant. Nagano agad kami ni Marcel barbecue. Naalala ko tuloy ngayon yung mga Inday. Kaya last week lang nandito din kami eh. Mag-moment muna kami dito ni Marcel ha. Mamaya na lang tayo sa Titi Nacht. Kain muna kami. Grabe na naman kabusugan. Uy. So natapos na nga po kami doon ni Marcel mag-dinner sa restaurant. Ngayon na kami magpunta na sa Titi Night. Kaganda din magkaroon ng ganitong moment ba yung kaming dalawa lang. I mean syempre maganda din yung nandito si Mati at Camila. Pero yung ganitong kaming dalawa lang kumbaga tahimik. Ay pag si Mati at Camila kasama namin yan dito guys, alam nyo, grabe, wala pong beses o wala pong moment na hindi yan sila nag-away every time na may gala kami. So ngayon kay kaming dalawa man lang, usap-usap lang kaming dalawa, wala kami kailangan lalahanin sa likod. Yung mga bata pala kumain na rin kalabinan, yung kinain nila doon lasagna. Grabe ka happy din ng mga bata ngayon ng kalabinan guys. Makita ko talaga sa mga picture na sinisend kanila mama. Baka maligo nga din yun ngayon sila sa pa-jacuzzi nila doon eh. 1 night man lang namin sila rin patulugin or 2 nights. Depende na lang tomorrow kung hindi puyat sila binan. Ang iniisip ko lang kasi talaga si Mila. Baka mamay mag-iyak yun eh. Pero wag naman sana para maimbig na yung tulog nila mamayang gabi ba. 2,000 years later. Guys, nandito na kami sa Asan. Total kay nandito na lang din kami. Sabi ni Marcel, i-share na lang din daw namin sa inyo kung saan siya lumaki tsaka pinanganak. Ipakita ko sa inyo mamaya yung pinakauna pong nilang tinerhan or pinakaunang tinerhan din nila Binan nung pinanganak si Marcel. Ito yung street kung saan sila Marcel nakatira dati. And which house, babe? This here is the house of the neighbor, so the house here This is the where I neighbor? grew up. Which one? So here, if you turn to the right, Yeah? This house? this This is the one? house where I grew up. Oh, dito yung dating tirahan nila Marcel, guys. So the windows upstairs, Yeah? the one covered was my brother's room, Yeah. and the one on the right side, which looks open, Okay. that was my room. Here, I Tapos always dito naman do sila Marcel dati naglalaro nung bata pa sila nung kapatid niya. Okay, so a lot of memories here, babe. And here on the right side is Yeah? the entrance to a forest. The forest Yeah. entrance is still there. Yeah. And it's called the Afkes Bos. Yeah? Kaganda, di ba? Nung pinakaunang bahay nila Bianan. How long you lived here? 20 years. Together with Papa Mama? 20 Almost years. 20 years. 20 years. Tapos nung nag-21 siya, you moved to Groningen? Now, when I'm 21, I go on my traineeship to England. Ah, So okay. I moved to England when I'm 21. I turn 21 when I'm in England. Okay. And after my Alone? traineeship, yeah. Grabe no, nag-move siya ng So I when mean I'm 21. When I'm 20, I moved to England, and there I turned 21. Okay. And Alone guys, mag-isa lang sa England. Doon kasi siya nag ng traineeship niya para sa niya study. and this here used to be a BMW garage, Yeah. Oh, you will love it. and it's now yeah. So I, I mean, you always loved went it before. to get brochures. But how long you lived also in England, babe? In England For for traineeship. 3/4 of a year. Okay. Almost 4 years din pala. So Hey, I have a question, babe.
while doing your study before, did you also study, study and also at the same time working to support yourself, or Papa Mama also supported you during your study? When I joined the hotel school, Papa Mama supported. Okay. But when I started hotel management school in Leeuwarden, I also worked. I worked at the football stadium of Sportclub Heerenveen. Oh, at the same time also study? Yeah. So it was study and work. Ganyan kasi talaga dito guys, kung baga working student, yun yung gusto ko ding ma-experience nila Matthew at Mila eh. I think I also want to, Matthew and Mila to experience that. Work and study? Yeah. Work and study is very heavy. Yeah, but they also need to learn also like what you did before. They can have a holiday job in the holidays. My very first job was in a cookie factory here in Yo Assen. guys, yung pinakaunang work ni Marcel sa cookies factory. I was 15 years old. Oh, 15 years old, diba? Nagtrabaho na. And then you were allowed, because of the age, you were allowed to only work 1 month. Yeah? So I worked 1 month in the cookie factory. And so packing cookies and yeah, and I'm really very fast. So I'm in between 7 or 8 people at the line, and when I'm in front of the line, they only need 2 others. So so that's how fast you were. yeah, but I was only allowed to work for a month, and then I had to be out. Because it's holiday. No, yeah, because when you're 15 years old, you're not allowed to work more than 1 month. Oh. And when you're 16, you can work for 1.5 months. Yeah. And when you're 17, you can work the whole summer basically. Okay. So when I'm 17, I start work at an amusement park here in Assen. And yeah, I did. After a year, I already made all the schedules, and I did the finance, and Yeah. so also I developed very quickly. Andito na tayo guys sa Assen. Mga pa-building nila dito, oh. Sa Leeuwarden hindi masyadong mga ganito yung mga paano natin doon. Grabe, kadami palang tao pag ganito ngayon dito, oh. Sa ating TT night. Marami pa yung sa likod namin, mga papunta din sa loob. Dito na kami sa may guys, city center. Grabe ka busy. Kung sa atin parang ba, kumbaga town fiesta. Pero kami masaya pa rin sa Pilipinas. Pero kadaming tao, uy. Grabe yung rides na yan, oh. Nakatakot ba? Para ka nang papunta sa langit. 2 tao lang yung pwede dyan, guys. Kung nandito lang si Matthew at Camila, for sure magbuto nila to. Ayan na guys yung buhay na ride. Diyos ko, katakot naman yan, oy. Ay, Diyos ko. Grabe yung rides na to, boys. Buhay din. Matakot ba? Kung sa atin pa, alam nyo, parang peryahan dito pag may town fiesta.
Na-aksidente na gud dito guys. Nanong kadaming pulis o sa may likuran namin. Kawawa nga kay kalaki ng sugat sa ano pa ah. Siguro mga 8 pulis yung nandun. Kay nag-crash pala sa ano, motor. Kay may paano din kasi sila dito kung baga pwede kang magbayad ng 50 euros ata for 10 minutes. Tapos yung lalaki nag-try, kay sumimplang man siya. Ayun, hospital lang ang bagsak. Yun na yun guys, yung TT knock nila dito or TT night. Did you enjoy, babe? Many TTs. In-explain ko kasi sa kanya kung ano sa atin yung TT night. Natunaw good guys yung kinain namin sa ano sa Korean barbecue. Kay grabe nilakad namin siguro mga 6 kilometers. So ngayon siguro ako muna yung mag-end no. Kayong mga bata nandun man kalabinan. So thank you for watching everyone. Sana nag-enjoy po kayo sa simpleng vlog natin today. Di ko alam kung ilang minutes lang to. Pero kayan muna no. Bawi na lang tayo sa mga darating na araw. Thank you for watching. Ingat po. Bye-bye. You need to say that they don't miss Matthew. You need to say perfecto. Perfectos! Bye po. Thank you.